Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang ngayong umaga si Vietnamese President To Lam at kanyang asawang si No Phuong Ly. Sa pagdating ng Vietnam President, agad siyang ginawaran ng arrival honors tulad ng 21 gun salute at pagpapatugtog sa pambansang awit ng dalawang bansa. Hinatid rin ni Pangulong Marcos Jr. patungo sa gusali ng Malacanang ang Vietnamese President para pumirma ng guest book. Magtatagal ng 2 araw ang state visit ni To Lam kung saan pagtitibayin ang ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations at strategic partnership ng Pilipinas at Vietnam. Bago pa man magtungo sa Malacanang, nagpunta sa Rizal Park sa Maynila ngayong Lunes, June 1, si Vietnamese President and Communist Party leader To Lam para sa isang wreath-laying ceremony na bahagi ng kanyang 2-day state visit sa bansa. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ni Manila Mayor Isko Moreno at iba pang kawani ng pamahalaan. Dito ay inalayan niya ng bulaklak ang bantayog ni Dr. Jose Rizal na pambansang bayani ng Pilipinas. Narito sa bansa ang Vietnamese leader para paigtingin at patatagin ang diplomatikong ugnayan at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Samantala, nag-inspeksyon ng Department of Agriculture sa ilang palengke sa bansa para masigurong hindi sasamantalahin ng ilang tindahan ng presyo ng mga bilihin. May detalye si J.M. Thompson. J.M. Joshua, ngayong unang araw ng Hunyo, sabay-sabay ninaganap ang inspeksyon ng Department of Agriculture o DA sa iba't ibang palengke sa bansa. Ito ay upang masiguro na sumusunod yung mga tindahan sa tamang presyo ng kanilang mga produkto, lalo na ang bigas. Kanina nga ay naglibot ang mga kawani ng DA dito sa Dagonoy Public Market sa Manila. Nadat na naman namin na sarado yung ilang bigasan dito sa palengke. Sa 5 tindahan, Joshua, iisa lamang yung bukas sa mga ito. Ayon sa pamangkin ng may-ari, nagkataon lang na may outing umano ang pamilya ng may-ari kaya't sarado sila. Samantala, nagpapatuloy naman ang kanilang monitoring o nagpatuloy naman yung kanilang monitoring sa ibang nagtitinda ng bigas. Ayon kay Aling Nancy na nagtitinda ng bigas, kanyang question, dapat mag-import ng bigas kung kukulangin lamang ang mga local supplier. Dagdag pa niya, dapat balanse ang paglalagay ng price cap sa presyo ng bigas upang maging balanse rin anya ang magiging kita ng kagaya nilang local farmers. Ayon naman kay Agriculture Assistant Secretary Junibert De Sagun, nagpapatuloy ang kanilang pagbabantay sa kanilang ipinatutupad na price ceiling sa imported rice na 50 pesos. Magtatagal ang price cap hanggang June 12, araw ng kalayaan. Ito ay para masiguro na walang nandadaya sa presyuhan na siyang nakaaapekto sa mga mamimili. Kanila namang tatanggapin ang pwesto ng mga nagtitinda at patuloy nilang pag-aaralan ng mga programang makatutulong hindi lang sa consumer, maging sa mga seller. Narito ang pahayag ni Director De Sagun. Maayos po ang presyo dito. Nasa tamang presyo ang mga presyo dito sa Dagonoy Public Market. So wala po tayo nakitang problema dito. Ganon din po yung baboy at manok. Araw-araw po may nagmamonitor tayong dito. Ganon din sa mga ibang palengke. Araw-araw po yun. At yan muna ang pinakauling balita dito sa Dagonoy Public Market, Joshua. Maraming salamat, J.M. Thompson. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Nabatid na 11 planta ang bagsak habang 11 planta rin ang gumagana. Pero nasa derated capacity o mahinang kakayahan lamang. Ilan sa mga dahilan ng pagdedeklara ng yellow alert status ay ang kawalan ng malalaking coal plants sa Visayas at high system demand forecast. Karaniwang tinataas ang yellow alert dahil sa kakulangan ng operating margin para matugunan ang pangangailangan o requirement ng transmission grid. Samantala, opisyal na magbabalik ang palarong pambansa sa National Capital Region o NCR sa susunod na taon dahil ang Quezon City ang magsisilbing host nito. Sa closing ceremony kahapon, formal nang ipinasa ng Agusan del Sur sa Quezon City ang pangunguna sa pinakaaabangan at pinakamalaking sports event sa bansa. Pinuri naman ni Education Secretary Sunny Angara ang matagumpay na pag-host ng Agusan del Sur sa katatapos lang na Palarong Pambansa 2026. Nagpahayag din ng kumpiyansa ang kalihim na magiging matagumpay din ang susunod na palaro sa QC. Ayon pa sa Quezon City,
Muli magbabalik sa lungsod ang patimpalak sa loob ng mahigit 6 na dekada. Ang 2027 Palarong Pambansa ang magiging ikalawang pagkakataon na mag-host ng Quezon City na naturang palaro. Una itong ginanap sa lungsod noong taong 1966. Matatanda naman na nag-host ang Metro Manila noong 2023 na ginanap sa Marikina City. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.